Hindi sinasantabi ng Commission on Elections na posibleng may ilang maimpluwensyang tao sa likod ng insidente ng vote buying sa Navotas City. Kahapon arestado ang isang babae na nahuling namimigay ng sobre na may lamang tig 300 piso sa may 200 botante ng Malabon. Lumutang daw sa investigasyon ang pangalan ng umano'y malalaking opisyal na wala sa ni-raid na warehouse. Kinakailangan lumalim kami doon, hindi pa pwedeng kasuhan lang namin yung mismong nando sa mismong lamesa na namimigay ng envelope. Sino ang nasa likod noon? May pinanggalingan yung pera na yan. Kung kandidato ang mapapatunayang may sala, kaso ng disqualification at election offense ang haharapin nito. Ang mga nagbenta ng boto naman ay maaaring hindi makasuhan kung ituturo nila ang namimili ng boto. May babala ang COMELEC sa mga lokal na opisyal. Tingnan niyo po yung bawat lugar at bayan o syudad ninyo. Baka po dyan nangyayari yung mga pamimili ng boto, pero in reality, hindi naman po pala mga taga dyan. Ikinabahala naman ng COMELEC ang mga insidente ng karahasan habang papalapit ang DSKE. Umakyat na sa 25 ang kumpirmadong election-related incidents. Sinabi ng COMELEC na maayos ang sitwasyon sa Abra kahit na higit 200 kandidato at 50 guro ang umatras na maging bahagi ng halalan. Wala naman daw insidente ng pananakot o karahasan kamakailan. Talagang hindi naman po namin nakita na yung Abra kailangan ilagay under COMELEC control. Ang ginawa pong remedyo ng ating COMELEC dyan ay sa pagkikipag-usap ng with PNP and AFP ay dagdagan ng puwersa yung ating mga kapulisan at kasundaluhan. Nagdeklara naman ng curfew ang Regional Joint Security Control Center sa Negros Oriental matapos itong isailalim sa COMELEC control. Mula October 28 hanggang 29, may curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. This is just to preempt or to deter any action na pwedeng gawin kung mayroon pa man at para lang maging mapayapa ang pag-hold ng eleksyon doon sa lugar. Ayon sa Regional Election Director ng Davao Region, isolated case ang pamamaril sa kandidato sa Davao de Oro at walang kaugnayan sa BSKE. Samantala, nagtayo ng Operations and Command Center ang COMELEC para sa pagmomonitor ng halalan. May mga kawani mula sa PNP, Education Department at iba pang ahensya at stakeholders ang kasama rito. Ay, yung mga complaints kasi kinakailangan mula sa Operations Center, ibato kaagad sa mismong departamento na in charge upang ma-actionan kaagad. Magiging 24 oras ang operasyon ng Command Center simula Sabado hanggang sa Martes. Paige Javier, CNN Philippines.